dogs out, ika nga dahil nagsilabasan nga ngayon ang mga doggies, kasama na rin si Mama Dog at si Lola Dog. Nasa na kaya ang mga puppies nilang dalawa? Maaga pa nga lang nag-ready na ulit itong sina Mother for today. Ang lakad kasi natin for today, magdadala ulit tayo ng mga cages. Pero this time, hindi nga muna tayo magdadala doon kina Kuya Sir Mernyo. Doon muna tayo kina Ate Risa nyo kay Tala magdadala. Bale, mamaya na lang natin chikahin yung tungkol kay Tala. Chikahin ko muna kayo sa mga comments sa previous video natin. Kasi ang dami nga sa inyo na akala ay eto mga cages na to ay para sa mga doggies na andito sa labas. Well, di ko naman kayo masisisi kasi medyo misleading talaga yung caption ko sa previous video natin. Pero kasi kung manood kayo guys, magigets nyo na ang mga cages po na yan, hindi po yan para dito sa mga asong nasa labas. At actually marami nagsasabi, bakit daw hindi na lang ganun yung gawin natin, maglagay tayo ng mga cages dito sa labas para nga daw maikulong natin yung mga doggies na yan. Pero guys, Diyos ko, ilang beses na namin tong in-explain sa inyo. Feel ko nga yung mga nagko-comment ng ganyan, yung mga hindi talaga sila nanonood at basta may masabi na lang, diba? I mean, okay naman yung suggestion nila at may point naman sila, pero iba kasi, iba yung pagkabato nila na parang bakit hindi doon natin gawa ng paraan at kino-content lang natin ng connect at pinapakain. Pero kasi guys, lahat ng mga doggies na yan, may nagmamay-ari po sa kanila. Yes po, opo. Alpas lang sila, kaya naman freely nakakapunta sila kung saan nila gusto. Kaya nakakapunta sila dito sa atin at kapag nga may mga tira tayo, nagpapakain tayo. Pero hindi po ibig sabihin nun ay wala silang kanya-kanya mga bahay at kanya-kanya mga owners. Kasi nga po lahat sila may kanya-kanya pong mga family. Talaga naggagala-gala lang sila at nakikikain dito sa atin. Kaya naman it's a no-no na ikulong natin dahil hindi naman sila stray dogs, hindi naman sila homeless dogs, diba? May nagsabi rin nga bakit hindi natin ipakapon maghumingi ng tulong sa mga ganto, ganyan sa barangay. Pero guys, paano ba ipapakapon to? Hindi nga sa atin. Kung baga yung ganun guys, na desisyon ay talagang nakasalalay na sa owner at hindi sa atin. Kaya nga nasabi ko sa inyo, pinapakain lang rin natin sila dahil meron tayo, pero hindi ibig sabihin nun ay stray dog sila. May kanya-kanya silang family guys. Kaya no, hindi natin sila ikukulong dito sa labas at no, hindi natin sila ipakakapon. Hindi natin sila pwedeng galawin, pwede lang natin silang pakainin. Anyways, ito na nga, nakarating na tayo dito kay na Ate Risa nyo. Ito na talagang ginawa nila, ibinabangha itong cage na paglalagyan ni Tala. Ayan na nga, parang fiesta nga dito guys, kaya medyo sikip rin talaga. Pero in fairness, kineri ring makapasok since medyo mahirap talaga yung daan dito. May kasikipan talaga. Nagpatulong na rin nga tayo dyan sa mga tao dito para nga maibaba itong cage na to. Tapos ipinasok na rin nga nila yan dyan. Kasi habang pinapasok nga siya, dito na tayo nagkaroon ng kuonting problema. Kasi nga po, dahil napakalawak at napakalaki ng cage nito, halos hindi na nga po magkasya yan sa daan. Yung daanan kasi guys, papunta dito kay Natala, medyo masikip rin talaga. Parang tawa at motor lang yung kasya. Pero itong cage na to talagang pinagkasya nilang maigi. Siksik na siksik talaga itong cage na to. Sakto lang dyan sa semento guys. Tapos kinailangan pa rin nga nilang i-push at pati nga itong isang puno na to talagang binali nila ng konti para nga makadaan to. Pero hindi naman yung baling sira guys ha. Parang binend lang nila ng kaunti. Pati na rin nga itong pinaka-fence. Itinabi-tabi nila ng konti para magkasya. Eto nga medyo luag na sa part na to. Medyo kasya na nga dyan. Pero may mga parts pa rin talaga na pinagpipilitan lang nilang pagkasyahin. Pero syempre, pinush pa rin nga yun ni na kuya para makarating nga dito kay Tala. Ito na rin nga yung last challenge pero pinakamahirap kasi dito sa palikong to, sikip na sikip talaga yung daan since may poste nga. Buti lang rin nga hindi nasira yung trapal dyan since medyo sumabit nga yun ng konti. Pero kinaya naman at eto na, dito na nga muna siya itinabi sa Gedli. Yun nga lang guys, hindi pa talaga dito sa pwesto na to ilalagay itong cage na to at ililipat pa nga daw mamaya. Nilagay na lang rin nga muna itong si Tala para nga kahit papano ay ma-experience niya itong cage niya. At tingnan nyo, talagang mukhang ang saya niya agad at nag-ikot-ikot agad siya pagpasok niya dyan. O diba, luwag na luwag pa rin siya. At anyways guys, itong si Tala nga pala, kapatid siya ni Brindel at ni Chichirichi. Yes guys, nagkahiwa-hiwalay talaga sila since itong si Tala nga, nakarating talaga siya ng Batangas City. Anyways guys, gaya ng sabi ko sa inyo, lilipat pa nga ito kasi nga medyo mainit dito sa pwesto na to. Dito lang rin nga muna nila inilagay kasi nga nung time na to, may mga nakaharang pa nga na mga sinampay at masasabitan kasi yan kung idadalhin natin agad doon sa lugar. Tapos ang abang dito rin nga si Tala, dito sa loob ng cage niya to, tinatanggal na nga yung cage niya noon or yung pinaka-pinagpwestuhan niya noon para doon nga mailagay itong bago niyang cage. Kaya naman si Tala andito muna sa loob para nga syempre hindi siya kasalibuy-boy doon sa paglilinis doon. Tapos nakikipagkulitan na rin nga siya dito kay kuya at kay mother. Pero ayan na nga, happy rin naman tayo na may cage na rin nga siya kahit papaano at maluwag naman siya dyan sa cage na yan kahit medyo malaki na talaga
talaga siya. Anyways, umuwi na rin naman sila agad-agad kasi nga may kailangan pang gawin si Mother. Kaya naman pagdating niya, dumiretso siya agad dito sa mansyon tapos nag-disinfect rin siya ng katawan niya. Kung mapapansin nyo kanina, nag-spray siya ng alcohol sa buong katawan niya tapos pati na rin nga sa kanyang kamay. After nun, kinuha na rin nga niya itong mga pakainang maliliit na to kasi nga papakainin natin ngayon ang ating mga puppies since tanghali na rin po. Yes guys, kumakain rin ng tanghalian ng ating puppies kasi nga syempre mga maliliit pa sila at kailangan pa rin nila yan. Nababanggitin kasi namin sa inyo noon na twice a day nga lang natin pinapakain ng pack members natin. Pero itong mga puppies nga, habang puppy pa sila, 3 times a day po talaga. Tapos syempre, every time na may pupo rin nga, kinukuha agad yan at nililinis agad. Kaya kung mapapansin nyo, andyan rin si Kuya Edmar kanila, nilinisan nga yung cage na isa. Nung matapos naman yung Mother pagpe-prepare ng food ng maliliit na to, pinagbibigay na rin nga yan sa kanila. At hindi nga lang pala itong tatlo guys, yung kumakain ng tanghali. Syempre, pati na rin nga itong si Britney dahil nga puppy pa talaga siya. Pero the rest of our pack members, tingnan nyo, hindi rin naman ang hihingi. Nakatingin lang sila sa mga chumichibog tapos yung iba, tuloy lang ang tulog. Habang busy nga pagkain dyan ng mga puppies natin, lumabas rin muna si Mother kasi tingnan nyo, nakita nga niya dito si Pulgoso. Grabe nga guys, itong si Pulgoso, sobrang lambing na talaga sa atin ngayon guys. Alam nyo naman noon talagang hindi siya lumalapit sa atin. Yun nga lang, parang tingnan nyo, nag-umpisa na ulit manlaglag yung balahibo niya. Although tumubo na nga ng konti, actually noon tubong-tubo na talaga, pero ngayon parang kulang-kulang na ulit yung balahibo niya. Pero kahit na ganun malambing nga siya, yun nga lang, bihila na din siya nakakapunta dito sa atin. Kasi nga hindi rin naman talaga gaanong kalapit yung bahay ni Pulgoso dito sa ating mansion guys. Medyo malayo rin ng konti. Anyways, dahil nga nakita ni Mother yung kalagayan ni Pulgoso, ang ginagawa talaga niya, binibigyan niya pa rin ng gamot si Pulgoso every time na pupunta siya dito. Para naman ma-make sure na makain nga ni Pulgoso lahat ng food na to kasi nga andito rin nakasama yung gamot. Talagang masarap na pagkain yung binibigay ni Mother sa kanya. Yun nga guys, ibinuhos na ulit na lahat kay Pulgoso tapos yung tira binigay na nga lang niya dito sa brown na to. Kailangan din kasi talaga to ni Pulgoso guys para bumalik na ulit yung kanyang balahibo at matanggal na nga kung ano man yung nasa balat niya. Syempre, for the inggit na rin naman yung iba dito kasi gusto na rin nga nilang lumafang pero syempre dog food lang muna yung bibigay ni Mother sa kanila. Wala pa rin nga kasi talagang ulam ngayon kaya naman na yung dog food na lang. At kinakain rin naman nila guys yung dog food na at actually nagpapakabusog rin talaga sila dyan. Tingnan nyo nga ito si Pulgoso nung maubos na yung pagkain binigay ni Mother, lumipa talaga siya dito sa mga dog food. Ayan, nawalan tuloy itong si Whitey pero sumibog na rin siya maya-maya pa. Madalas rin nga salo silang kumain itong Junakis niya kaya nakakatuwa. Pagbalik naman ni Mother dito sa mansion tapos na kumain ng mga puppies natin at tingnan nyo naman itong si Sassy talagang nakaakyat pa dyan, nakala mo talaga monkey. Ewan ko ba, natutunan na talaga ni Sassy yung ganyang pag-akyat-akyat. Pero ayan na nga guys, naubos na rin pala nila lahat ng food nila. At talagang yung pakainan na lang yung natira simut, sarap talaga. Fairness naman, magaling rin silang kumain at kahit nga tanghalian, nauubos rin nila yung food nila. Syempre, kinuha na lang rin nga ni Kuya lahat ng mga pakainan na yan para maitabi, mahugasan na rin. After kain, tubig time na naman. Pero sa tubig ng pack members natin, may inilalagay pa po tayo na dextrose powder. Mahalaga yan para sa kanila guys, since nakakadagdag din ng lakas for them. Tapos hindi rin sila madidehydrate. Syempre naman guys, mineral water din ang binibigay natin sa ating pack members para safe. Yes guys, you heard it right, para safe kasi nga po madalas nakakakuha rin sila ng sakit sa mga maduming tubig. Di rin naman natin maipagkaila yung tubig na galing nga sa gripo, minsan madumi rin talaga. Anyways, nung kinahaponan, dali-daling lumabas si Mother kasi nakita niya nga sa CCTV na andito si Lola Dog at si Mama Dog na magkasama. Actually, very unusual to kasi minsan lang talaga sila magsabay ng pagpunta dito. Syempre, pinakain na rin naman sila ni Mother. Tapos nung kinagabihan nga, may mga tirang pagkain dito sa atin. Nagsi-orderan kasi tayo ng food kanina. Tapos yung mga tira, sabi ni Mother, ipapakain na lang rin nga natin sa mga doggies. Since malaking bagay yan para sa kanila. Kagustuhan nga ni Mother na maibigay lahat sa mga doggies na to. Pati nga yung plato parang gusto na rin niyang isama. Anyways, ayan nga kung papansin nyo habang naghahalo pa lang si Mother dyan at nagpa-prepare, may na talaga isang nanghihingi. Bale itong doggy na to, ito nga po yung Junakis ni Whitey. Yes guys, ito yung kay Whitey at hindi po ito kay Bakla. Magkamukha na talaga sila ng kulay pero kung titingnan niya sa face, magkaiba rin talaga sila ng itsura ng mukha. Anyways, namahan na rin nga ni Mother ng dog food itong pagkain para medyo dumami rin nga at mabusog rin sila. Nagtawag na rin nga ng backup itong isang ito kaya naman tatlo na sila nanghihingi dyan, kasama na niya si Whitey at si Achichu. Yung fairness, patiently waiting rin naman itong doggy na to at hindi siya lumalapit at all dun sa pagkain na ginagawa ni Mother kahit talagang takam na siya.
Or that's what I thought kasi pag alis ni mother, tinan nyo lumapit talaga siya at inamoy lang din naman niya ng konti. Excited na rin naman silang lumapang kaya lumabas na rin nga si mother dala-dala itong pagkain ginawa niya. Nakaloka kasi noong una tatlo na talaga sila nang hihingi ng pagkain pero tingnan nyo mamaya magsisilabasan na talaga halos lahat ng mga doggy. Siyempre ganyan talaga nakakaramdam sila ng nakakapakain at siyempre naaamoy din nila yung food. Sakto naman na marami rin yung gawang pagkain si mother ngayon kaya sabi niya sure naman na lahat talaga makakakain at mabibigyan. Basta lahat lang rin nga pala ng pakainan pinaglalagyan niya ng pagkain, yun nga lang talagang namong problema na tayo sa mga pakainan dito sa atin. Paano ba naman kasi ayan minsan nadadala nga siya ng mga doggies kaya kumakalat at naiipit talaga ng sasakyan. Actually minsan na nakakaipit nga si McQueen mismo at minsan yung sasakyan ko nga. Paano ba naman kasi madalas dito tayo nagpapark sa Gedli na to. Anyways, from a distance, andyan rin nga ayang si Mama Dog pati na rin nga itong anak niya na si Shrek. Pero nung time na to hindi pa talaga sila lumalapit kahit kita nga nila na marami nang nanghihingi ng pagkain. Pero kahit na gano'n nilagyan na nga muna ni mother ng pagkain yung mga pakainan para nga do kapag lumapit sila ay diretso kain na rin. Medyo problema nga talaga si mother dito sa pakainan na to kaya ayan ginawa na lang niya ng paraan. Bali binukubukan na nga lang niyang ganyan para nga malagyan niya ng pagkain o diba apakawiti rin. Parang dalawa rin nga pala guys yata yung nasirang ganyan tapos ayun pinaglalagyan nga ni mother ng pagkain para makakain rin nga yung mga doggies na yan. Dumating na rin nga itong si Lola Dog na pakaway-kaway pa talaga yung buntot pero takot namang lumapit kaya ini-slide na lang ni mother papalapit sa kanya yung pagkain. Fairness naman gutom rin siya kasi syempre nagpapadede siya ng mga junakis niya kaya palaging gutom yan sigurado. Yun nga lang guys habang busy-busy ang lahat dyan pagkain at habang ini-enjoy nila ang pagkain kagaya na lang nga ng mga pusang to ay may nawawala pa rin isa pang doggy. Yes guys kahit napakarami na yan kulang pa talaga sila dyan. Nung time na yan guys wala nga yung isa pang junakis na brownie bakla at yun nga iniintay ni mother pero feel nga yan di na daw dadating kaya naman inilahat na niya lahat ng pagkain siya. Nagsisihingian pa rin nga kasi talaga sila kaya naman inubos na rin ni mother dyan hanggang sa maya-maya pa dumating na nga ang junakis ni bakla na color brown. Anyways, itong brown na to anak siya ni Whitey guys tapos etong brown na to ang anak ni bakla o diba medyo mahirap makita kasi nga medyo magkamukha rin sila. Magkakulay pero magkaiba naman yung body frame at actually mas malit rin talaga itong junakis ni bakla. Anyways, dahil na late nga siya halos wala na talagang natirang pagkain sa kanya kaya naid na lang din siya dyan. Kawawa rin naman siya at wala rin naman magawa si mother wala na siyang maibigin ng pagkain kasi hindi lahat na talaga niya dyan sa pinakain na yan. Kaya naman for the side na lang rin nga itong junakis ni bakla nung time na to kasi nga baka daw mabusog pa siya dun sa mga said-said niyang ganyan. At dahil nga nananaid na rin naman siya tinulungan na rin siya ni mother bali itong isang pakainan nga na may laman pang dog food ay binigay na rin nga sa kanya. Pero wag kayo mag-alala guys after niyang manaid ng ganyan binigyan din naman siya ni mother ng dog food. Yun nga lang dog food na lang at wala na nga masarap na ulam na kasama.